Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ang layunin ng muhadara na ito ay ipresenta kung bakit may mga ulama na nagsasabing ang pagboto sa isang demokratikong eleksyon na itinuturing na pagtatambal kay Allah. Ibig sabihin na taong gumagawa nito at nauunawaan niya ang impligasyon nito, isa siyang musyrik, kafir. Una, para maunawaan natin, bigyan natin ng kahulugan. Ano ba ang shirk? Ang Islam ay mayroong sariling kahulugan ng kung ano ang shirk. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altun nabi, tinanong ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyud dhanbi a'zamu 'indallah, anong kasalanan ang pinakamabigat kay Allah? Qal, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Sinabi niya, ikay gumawa ng katambal para kay Allah, gayon siya ang lumikha sa iyo. Ibig sabihin, kapag ibinigay mo sa iba ang isang bagay na karapat dapat lamang kay Allah, yun ay pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang lumikha sa iyo. Ang paniniwala na mayroong iba na may katangian na itinangin ni Allah para lamang sa kanyang sarili bilang kapantay ni Allah, yun ang pagtatambal kay Allah, yun ang shirk. Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala meron siyang mga katangian na para lamang sa kanya. Sinabi ni Allah sa Quran, laisa kamithlihi shay', siya walang anumang katulad. At yan din ang kahulugan ng ayat sa Suratul Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kaya kung may magsabi na alinman sa mga katangian na ito na para lamang sa kanya, ay mayroon din sa iba. Kung sinabi mong wala si Allah nito at ito ay para sa iba, pare-pareho lamang iyon na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil meron kang itinakda na kapantay o katambal ni Allah. Isang malinaw na halimbawa ay ang kaalaman sa ghaib o ilmul ghaib, o yung mga bagay na nakaligid mula sa ating kaalaman tulad ng tadhana, kaganapan sa hinaharap. Ang ilmul ghaib, ang kaalaman patungkol sa bagay na ito ay para lamang kay Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Sabihin mo, walang sino man sa kalangitan at sa kalupaan ang nakakaalam na nakalingid maliban kay Allah. Kaya sino man ang mag-angkin ng kaalaman na nakalangid para sa kanyang sarili o para sa iba, siya ay nakagawa ng kufur, at yan ay ayon sa ijma ng ating mga ulama. Sabihin, ito ay kanilang napagkasunduan. Sa panghalimbawa, si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang ma'bud. Ibig sabihin, siya lamang ang karapat dapat na sambahin. Kapag may sinamba ka na may iba maliban kay Allah tulad ng isang ribulto, kahit pa kinikilala mo si Allah, tunay na ikaw ay nakagawa ng pagtatambal kay Allah. At kaugnay ng usapin sa politika at pagboto na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang natatanging may karapatan sa pagtatakda ng batas. At ito ang tinatawag natin na tashri'. Yung pagtatakda ng batas ay tinutukoy bilang tashri'. Halimbawa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ika-6 na kabanata, ika-57 talata, inil hukmu lillah, walang hukum o pasya maliban kay Allah lamang. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa ika-12 kabanata, ika-4 talata, inil hukmu illa lillah, amara ta'budu illa iya, dhalika ad-dinul qayyim, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Walang pasya o hukum kundi para lamang kay Allah. Inutusan niya na walang sasambahin kundi siya lamang. Yan ang matuwid na reliyon, subalit karamihan sa tao ay hindi nakakaalam. Ang ibig sabihin ng ayat na ito ayon kay Ibn Kathir na ang hatol, pasya at ang paghahari o pamamahala ay para lamang kay Allah. At inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin na sumamba sa kanya lamang. Sabihin, yung pagsunod sa mga hatol ni Allah at sa kanyang pamamahala, yun ay isang uri ng pagsamba kay Allah. Sinabi ni Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah sa Majmu' al-Fatawa, walang sino man sa mga nilikha ang pinahihintulutang iwanan ang Sharia na mula kay Allah, ang Quran at ang Sunnah na ipinadala ni Allah sa kanyang mensahero. Sinabi niya rin, at ito isang bagay na sa reliyon ng mga Muslim ay lantad at napagkaisahan ng lahat ng mga Muslim nang sino mang sumunod sa isang Sharia maliban sa Sharia ni Muhammad, siya ay isang kafir. Ito'y tulad ng kufur ng sino mang naniniwala sa bahagi ng aklat at nagtatakwil sa ibang bahagi.
Sinabi ni Muhammad bin Ibrahim rahimahullah tungkol naman sa nagtatakda ng mga batas at nagpapasunod sa iba dito. Ito ay nagtataglay ng kufur kahit pa sila ay mag-angkin na sila ay nagkamali at na ang batas ni Allah ang mas makatarungan. Ang ganitong gawain ay tinuturing bilang kufur na naglalagay sa isang tao sa labas ng Islam. Ibig sabihin, yung mga taong iniangat nila ang kanilang sarili sa antas ni Allah sa pamamagitan ng pag-angkin ng natatanging karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtatagda ng batas. Yung mga ganoong tao, yung mga mambabatas na gumagawa ng batas na kaliwas sa batas ni Allah, na yun ay kufur at ang tao gumagawa nito siya ay naging kafir, gayon din naman ang tumatanggap sa kanyang itinakdang batas. Kaya naman ang pangunahing paniniwala sa politika sa ilalim ng demokratikong sistema na ang sabi nila na ang tashri, ibig sabihin yung karapatan sa paggawa ng batas at mga patakaran, ang soberanya, ang karapatang mamahala at ang dapat masunod ay hindi para kay Allah kundi para sa mga tao. Yun ang kanilang paniniwala sa kanilang sistema. Hindi lang nila basta itinaas ang sarili nila bilang kapantay ni Allah, bagkus ay inalisan nila si Allah ng karapatan at ibinigay ito sa iba. Kanino? Sa mga tao. Kapag bumoto ka, anong implikasyon nito? Ang implikasyon nito ay binibigay mo itong tashri o yung karapatan na gumawa ng mga patakaran ng halal at haram na isang natatanging karapatan ni Allah. Ibinibigay mo ito sa iba, sa mga mambabatas, sa Kongreso at sa Senado. At sa ganung paraan, ginawa mo silang kapantay ni Allah at ikaw ay nakapagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pagtatambal sa taong naniniwala na ang manghula ay meron ding kaalaman sa ilmul ghaib, tulad ng pinaliwalag natin kanina. Malinaw ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala yushriku fi hukmihi ahada, at hindi siya nagpapahati sa kanyang pagpapasya kanino man. Ang kahulugan nito ay walang sino man ang nakikibahagi sa kanyang batas gaya ng walang nakikibahagi sa kanyang paglikha. Sabihin kung ikaw ay naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala bilang Rabb, na siya lamang ang lumikha at natatanging nagbibigay ng pagustos, dapat din ikaw ay maniwala sapagkat bahagi ito ng rububiyah na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may karapatan sa pagbabatas. At kung titingnan natin ang kasaysayan ng sangkatauhan, isa sa pinakamalaking problema, ang mga tao, sila ay nagtatakda ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan na ito sa iba. Ibinigay na nila itong karapatan kay Firaun at kay Nimrod. Kaya naman ang salita ni Firaun at ang salita ni Nimrod ang siyang nagiging batas ng kanilang bansa. Sa panahon ng Jahiliyah, ganoon din ang mga musyrikin. Sa Makkah, mayroon silang sariling konseho na katulad ng Senado at Kongreso sa modernong panahon, at yun ang tinatawag nila Dar an-Nadwa. Doon ay nagtitipon-tipon sila at dito sila nagtatakda ng batas sa reliyon, sa batas sa lipunan, mula sa mga sarili nilang opinyon na kinabibilangan ng mga impluwensyang kinatawan ng iba't ibang tribo. At ito ang nagsisilbing demokrasya sa Makkah, ang pinagmumulan ng kanilang batas. Gumagawa sila ng batas nang walang anumang batayan sa mga kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon natin ngayon, itong jahiliya na pamamaraan na inalis na sana ng Islam sa pamamagitan ng pagbababa ng Sharia ni Allah ay muling bumalik sa paraang pagpapasya ng mga senador at ng mga kongresista. Walang duda ang naniniwala at nakikilahok sa sistema na ito mula sa mga partido politikal na kapag sila'y nakalala, sila'y binibigyan din ng kapangyarihan sa tashri na sila'y mga musyrikin. Ang pagbibigay ng karapatan sa pagbabatas sa iba maliban kay Allah ay pagsamba sa kanila sa pamagitan ng pagsunod. Ang sino man naniniwala na ang tao ay may karapatan sa tashri, ang kanyang pagtatambal ay walang pinagkaiba sa isang taong nagsujud sa isang rebulto o sa isang santo. Ang sabihin na natin ang katwiran mo ay hindi ka naman mapapabilang sa mga mambabatas, ikaw ay boboto lamang. Anong ibig sabihin dun? Ano sinabi ng ating mga ulama dun?
mula sa ayat ng Suratun Nisa 140 na sinabi ng ating mga ulama ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng ating reliyon, ar-rida bil kufri kufrun. Sino man daw nagpahintulot sa kufur ay nahulog din sa kufur, katulad ng gumawa ito. Wala silang pinagkaiba. Kahit na hindi mo ito ginawa, kung ikaw ay nagpahintulot sa isang tao na gawin niya isang kufur, ikaw rin ay naging kafir katulad niya. Kaya naman kahit hindi ka sangkot sa mismong pagbabatas, kung ikaw ay pumayag at pumili sa pagboto mo sa araw ng eleksyon ng mga taong ang kanilang magiging layunin ay gumawa ng batas na taliwas sa batas ni Allah, ay parang katulad ka rin ng isang taong itinaas ang kanyang sarili bilang mambabatas maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung malinaw na shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at pakikipagkumpetensya kay Allah sa isang bagay na itinangin niya lamang para sa kanyang sarili. Hanggang dito na lamang, naway patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maintindihan ang kabuuang paksa na ito. Makakirod awan ng alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.